Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Ngayon naman po pag-usapan natin itong privilege speech po ni Senator Marcolita. Wala dito yung privilege speech niya pero meron siyang pinaliwanag tungkol dito. Kasi ito dalawa kasi, talagang meron ng gugulo dyan sa Senado. Kasi nga po, tapon ng kung anong mga statements at mga parinig, mga pahaging itong si Lacson sa media na agad-agad naman pinipick up ng media at pinapakalat. Katulad nga po, natandaan ninyo, yung tungkol doon sa peke na nagnotaryo. Hindi ba iyon ang agad na binira ni Lacson? Na peke, yung peke na yun. Di ba? Ang labo po, ang layo. Ang layo po sa Blue Ribbon hearing na ang pagkalaki-laki ng issues, pagkalaki-laki, 1 trillion po ito. Remember po, pakita ko lang sa iyo ang picture and let's not forget this, okay? Let's not forget this. Remember po yan, pagkalaki-laki pong pera ang pinaghahati-hatian nila. Ayan mga kababayan, wag po ninyong kakalimutan yan. While si Lacson ay talagang nakafocus siya na kumbaga para niyang pinoprotektahan itong si Martin at si Saldico. In the beginning, di ba? Ayan, wag ninyong kakalimutan yung pera na yan. Natandaan ninyo, kita nyo yan? Kasi inililigaw po nila eh. Tingnan nyo to. Yan, nakita nyo yan, yung pool table na yan, punong-puno po yan. Tingnan ang taas niya. Sa sobrang dami, sa sobrang puno, sa pool table po yan, alam naman po ninyo kung gaano kalaki ang pool table. Ngayon, sumobra pa po ang pera, umabot pa dito. So, wag nating kakalimutan yan. Ngayon, ang ating talagang pinakatopic dito ay yung sinabi ni Lacson na I think Sunday ata daw yun na sinabi niya halos lahat ng senador ay may insertion. Nagkakahalaga daw yata na yung 100 billion. Di ba sabing ganyan? Halos lahat, yung 19 Congress, yung mga senador may insertion. Bakit po laging parang ginagawa nila ay sinusunog nila yung sarili nilang bahay now? Di ba? Yung sarili nilang kapwa senador ang hinahabol nila. Kaya nga nagkakaroon po ng mga bali-balita ngayon na halos 4 o 5 senador na gustong bumaklas na dyan sa majority nga po dahil ang gulo nga. Tirahan po sila ng tirahan, lalo na po itong si Lacson. Para po siyang may issues talaga na gusto niyang laging nagbabato. Yung pahaging pasabog, di ba? Again, hindi ko makakalimutan ikaw, Lacson. Noong panahon ni Tatay Digong na sinasabi mong halos may ang USEC ay merong troll farm. Na wala ka pang nasasabi at sinasabi kung sinong USEC yun at nasaan yung mga troll farms na yun. Hanggang ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, aabot ng 300, sabi mo doon. Sinabi mo yan. Ito pang sinabi mo. Napangalanan mo ba na sila lahat, Lacson? Napangalanan mo na ba ito? Ikaw din yan. Kasi binalita ito dahil itong 67 na to paulit-ulit na itinatanong kay si Mayor Magalong. Sabi ni Mayor Magalong, hindi ko sinabi yan si Senator Lacson yan. Kaya ikaw, Senator Lacson, naipangalanan mo na ba ito? Bakit ang habol kayo ng habol sa Diskaya, Hernandez, at kung sino-sino pa? Kung sino na ilan na 20 nang naireklamo. Sino sila? So, wala lang yun? Lacson? So, another one of your parang kating-katikang sabihin merong mga ganito, pero nung tinanong ka one time, ang sabi mo, numero lang ako meron. Wala akong pangalan. Ay, bakit mo sinabi? Paano ka nakakuha ng numero kung wala kang pangalan? Namulot ka lang ba ng numero? Hanggat hindi mo sinasabi sila, sa amin yan. Kahit si Attorney Guanzon, tinatanong sa'yo yan, sino sila?
Di ba? Ang hilig mo magbato. Tapos sasabihin mo, halos lahat ng senador ng 19th Congress may insertion, knowing naman na ang pangit na sa pandinig ng tao ang insertion. Sarili mo mga katrabaho. Di ba? Ito na naman, paulit-ulit ka lang naman. Ito na naman. Ano sabi mo dito? Kung makita. Tanggi mo na lang kung hindi mo sinabi. Sabi ng balita. Sabi mo, ramdam ko ang ating kaibigan na si Mayor Jenny Barzaga. Bilang mayor ng Dasmariñas City, abala na sa paglilingkod sa kanyang nasasakupan. Ang huling bagay na kailangan niya ay ang kasamaan ng mga taong ginagamit ang kondisyon ng kanyang anak na si Kiko para isulong ang pansariling agenda sa politika. Sinong gumagamit po kay Congressman Barzaga? Bakit po kapag may nagsasabi at nakikipaglaban po sa mga korap, tinatawag ninyong parang may saltek? Yan din na po ang tinawag ninyo. Hindi ko sinasabing ikaw, kay VP Sara noon, nung sinabi niyang si Martin Romualdez lang at si Zaldico ang humahawak ng ating pera. Anong tinawag mo sa kanila yan, sa kanya noon? Anong tinawag niyo sa kanya? Another one, parang may kulang na naman, parang kumbaga may saltek na naman. Hindi ba? Ito, bakit tinatawag ninyong parang may kulang sa kanilang pag-iisip kapag nakikipaglaban sa korupsyon? Ayan tuloy ang sabi ni Congressman Barzaga, Kiko Barzaga, wala ka bang salamin sa bahay? Di mo ba alam na ginagamit ka lang ni Romualdez at Marcos? O baka alam mo pero mas importante sa iyo ang pera kaysa dignidad. Hindi ko sinabi yan. Balita ang nag-post niyan at ang balita ngayon. Pabulaanan mo na lang kung hindi mo sinabi yan at pabulaanan mo na rin Congressman Kiko Barzaga kung hindi yan totoo. Pero mga kababayan, itong ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo to. Kaya ako madalas yan tinatawag, we feel you, Mr. President. Sabi ni Marcos dito, I'm very upset. I see people having a hard time. This is, noon pa ito, sagot ng Pangulo, and they don't deserve it. Mabuti kung masamang tao sila, dapat parusahan. Hindi naman eh. Kailan to? September 6. Sabi ni Lacson dito, September 6 din. Kung hindi ito totoo at hindi ito mo sinabi, pabulaanan mo na lang, Lacson. Sabi ni Lacson, we feel you, Mr. President. We believe we have your back. Kaya ba nagkakaganito tayo? We have your back, sir. Kaya nga, lagi ko siyang tinatawag, si Mr. We have your back, sir. Si Mr. We feel you, Mr. President. Yan. Kaya ba tayo nagkakaganito? Kaya ba nagkakaganyan ang mga tindig ninyo sa hearing ninyo? Kababayan, nakikita po naman ninyo, noong si Senator Soto ay naghahangad siyang maging Senate President, ang kanyang excuse is because magulo na raw po ang patakbo sa Senado. Magulo na raw. Yun ang excuse niya. Aayusin daw niya. Pero ngayon mga kababayan, hindi ba mayroon ng halos 4 o 5 ayaw na dahil para daw sinusunog ang sariling bahay. Something to that effect. Now mga kababayan, isa pa. Nung bago pa lang siya naging Senate President, ang excuse niya ay bakit daw nagkaroon ng coup, di ba? Ang sabi niya kasi na pag-usapan daw
na yun daw kasing mga kasamahan niya ay may mga issues. See? Parang ano na to? Parang scripted na talaga. May mga issues daw yung kanyang mga kasamahan. Si Senator Escudero may issues sa Comelec, nabanggit na si Joel Villanueva, nabanggit na si Senator Bongo, binanggit pa niya si Senator Bongo, nabanggit na raw yan, nabanggit na rin si Jinggoy Estrada. Sabi niya, siguro para napag-usapan natin, buti pa, sabi niya, harapin na lang nila yung issues nila kasi ang Senado ang nababaril. Kaya kong patunayan yan, sinabi mo yan nung in-interview ka. Yun ang excuse nyo. Wala pa nga pong bago-bago lang sila. Agad-agad nilang tinitira na niya yung mga senador. Cheese, Bongo, Jinggoy, at Villanueva. Sabi niya kasi, may mga issues yung mga kasama namin. Nababaril ang Senado. Parang gusto niyang ilayo ang Senado sa mga issues ng mga kasama niya. Wala pa naman po silang mga kasiguraduhan sa mga nangyayari. Hindi pa po sila napapatunayang may sala. Pero yun na ang ginagamit ninyong dahilan. Ngayon nakikita nyo naman, di ba? Na yun na nga ang kanilang tinutuntun. Ang binabanatan nila yung mga senador. Ito po ang video mga kababayan. Pasensya na, nakakaano sila eh. Nakakakulo ng dugo na po kasi kaya ginagawa hindi na nila alam kung kailan mayroon na namang Blue Ribbon hearing. Ito po, panoorin po natin ito. At ang latest, Nelson, ay noong isang araw nakita ko, isang araw ba yun? Miyerkules. Bago kayo nagtapos, nag-privilege speech pa po kayo, Sen. At mukhang pinatutungkulan nyo pa rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ba yung gist nung ano na yun? Hindi ko pinatutungkulan yung chairman ng Blue Ribbon. Okay. Ang aking gustong bigyan ng clarity o clarification, merong dalawang pagpapahayag na inconsistent sa bawat isa. Ito ay may kinalaman doon sa tinatawag nilang insertions. Opo. Kasi kung maalala nyo, nung linggo, September 28, nagsalita si Senator Ping na sinabi niya, halos lahat ng senador ay nagkaroon ng insertions sa doon sa 19 Congress. Sa 19 Congress. Ang ibig niya sabihin, 2025 budget. Opo. Merong negative insinuation yun dahil nga sa flood control eh. Kaya kung nakikita ninyo, di ba pinag-uusapan yung mga insertions at doon kinukuha nga yung ginamit na pondo para sa mga tiwaling mga kawani ng DPWH na kung saan nauwi nga sa merong ghost at saka mga defective na flood control projects. So yung salitang insertion nagkaroon ng negative connotation. Kaya medyo nabahala yung mga senador. Kasi hindi lamang sa panig ng minority, ang karamihan nga majority. Kasi ang lumabas sa pahayag almost 100%, nung 19th Congress, 19 Congress senators ay may insertion. Almost all kanya. Almost all. Kaya ngayon ang total is 100 billion. Yun mga po. So medyo nagtaas ng kilay yung mga, siyempre, mamamayan. Siyempre. Ngayon, na-unsettle ngayon yung hindi pa ako kasali sa hindi pa ako senador ron. Ako nga hindi ako kasali ron. Siguro tatlo kaming wala ron, si Senador Erwin at saka si Senador Bam, at saka Senador Kiko Pangilinan. Mga si wala Lacson. pa 19 Congress yun eh. Di ba? Yun mga ganun. Pero yung karamihan ng senador, sabi niyo almost all. So merong negative na para bagang ang dating, lahat ng mga senador na yon ay nagsingit, nagsangkot. Doon sa anomalya. So, na para bagang nangupit Yun ang lahat. tunog nun. Yun ang tunog. Yes. Hindi, totoo naman eh. Yun ang sinabi niya, almost all. Yun na nga po. So, dahil nga sa negative connotation, na-unsettle lahat yung senador. Okay. So, Siyempre, nabulabog. Ngayon, Sunday yun. Kinalunisan, nakita niyo ang headline. Yun din. Di ba? So, yung malalapad na, ang tawag natin doon, Jen? Malalapad na mga pahayagan. Talagang, broadsheet, headline banner, talaga. banner story. So, ibig sabihin, talagang andun yung pogi points, di ba? Yes. Pero, may negative din sa mga sa kapwa senador. Na bahala ngayon, nabulabog talaga. Opo. Ngayon, kinahaponan bago kami magsimula ng session, nagpaliwanag si Senate President. Tito Soto. Kasi,
nagtawag siya ng caucus bago kami mag-session. All Senators Caucus yata. All Senator Caucus, parang alauna yata. Kaya lang, ang dumating 7 lang. Out of 24 Sa Senators. mga hindi naging makabuluhan yung caucus kasi 24 kami, ang dumating 7. Opo, Sa mga tweet, 1/3 lang ang dumating. Wow. Kaya ang ginawa niya, bago magsimula yung proceedings, yung session, nagpaliwanag siya na, yun, Paano yan? All Senator Caucus na 7 lang ang sumipot sa'yo. Sorry. kanyang yun namang insertion yan naman, kahit ano pang tawagin nyo dyan, either tawagan yung amendment, tawagin yung insertion, o kung ano man salita ang gusto nyo gamitin, yan ay part ng regular budget process. Talaga? Wala pong illegal per se sa insertion. Hindi, yun ang paliwanag niya. Yun, So, paliwanag pakinggan po. nyo, yun ang paliwanag Sige niya. po, sige po, Tinatanong ko, kung ganun pala, ano yung pagpapahayag na yun na ikinabulabog ng mga ng mga kasama natin dito, di ba? Kung talagang kung walang masama doon, kung walang negative implication, Yung sinabi niya. ibig sabihin, kung mulat-mula pa, alam natin, common knowledge, na yan pala is a regular part of the budget process, Opo. ano yung disclosure ni Senator Ping? Na Diba? ikinabahala ng marami sa kanila. Oo. Totoo. Di ba? Tama, Ano oo. ibig sabihin nun? Ngayon, isa pa, Kung hindi nga masama yan, bakit siya nagpasabog ng ganon? Tapos, isasalba siya ni Soto. ako, hindi ba ako nung magsimula sa kanyang privilege speech, Ika. na ikinabahala ng marami sa kanila? Totoo. Tama, Oo. tama. Ano oo. ibig sabihin nun? Ngayon, isa pa ako, hindi ba ako nung magsimula sa kanyang privilege speech, inihayag niya na si dating Yusek Catalina Cabral, nag-propose din na bibigyan ng 500M for the time being, for now, at bibigyan kita ng para kung ano man yung priority mo, makauna ka na. Mailagay. Oo. O ba't tinanggihan ni Tito Nga Sen? naman, kung Ni Senador Soto, kung Senate natural lang President, yun. ba't mo tinanggihan? Diba? Kung yun naman na pala yung part ng regular process, Correct. ba't mo tinanggihan? Ah, Di ba? Oo, Wala budget namang budget tinanggihan Kaya ni nga, Cabral, oo. sabi ko, merong dito may mix dito, signal dito Kaibang mensahe, opo. oo. Na magkasalungat. Merong mixed message dito na magkasalungat. Baka- Teka muna, yun ang gusto ko. Pwede man yung i-clarify yan. Opo. Hindi Baka nga po sinadya nila magsalita ka ng ganito, tatamaan itong mga senador ng 19th Congress. Ako nang bahalang sumalba dito sa kabila, di ba? Kaya nga kinaklaro po. Kasi sa media hindi na talaga fair yan mga kababayan. Na parang binulabog nyo yung bahay ninyo tapos sasabihin nyo lang, okay lang yan. Alam ni Senator Marcoleta. Kasi, di ba, hindi maganda. Hindi maganda yung ginagawa nitong dalawa. Sa opinion ko lang. Isa babanat, isa magsasalba. Parang ganun, no? Nangyayari. Kaya, I feel you, Mr. President. We have your back. Ganda yun na nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. So, ang akala nyo, Correct. insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit, Oo nga pala, no? bakit nag-disclose No, ng ayaw ganun ng si pera. Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo, mabusisian, at bakit yan ay pinayagan? Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Di ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo Oo, oo. Hindi mo nyo ako dapat na ipaliwanag to, ba't nangyayari ito? Kasi Diba? ang offer kay Tito Sen, di ba Sen? 500 Oh, yung kapwa ninyo ako aksyon, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Yeah. O yun ang pinakabuod ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? O, kung masama, ba't mo tinatanggihan? Correct. Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Dapat na bahala yung mga kasama natin. Wala naman palang problema diyan. Di ba? Amendment or insertion, just part of budget process lang. O ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcoleta, ay
gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya, Sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto? Senate President Soto? Senate President, Okay kasi po. siya yung presiding. Napanood ko po yung napaka-exing privilege speech niya nga po. Nagka-clarify lang po siya. So, dalawang magkasalungat na sinabi ni Lacson at sinabi ni Soto. Kina-clarify ni Senator. Napaka-exi lang po nung ano niya, yung privilege speech niya. Di ba? Tapos sa sinabi pa ni Soto, sana daw yung privilege speech, kumbaga, sana daw nandoon si Senator Lacson. Tingnan niyo. Presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Correct. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niya bumaba. Dapat sana siya bumaba. Para mag-usap kami. Kasi siya ang presiding officer at that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan. Sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo, ay tawagin niyo si bababa JB. sa podium, Tawagin niyo po yung majority Diba? leader. Magpalit muna Nakita kayo. niyo? Kayo pong bumaba rito para para kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. So, yun ang reglamento pala. Okay. Oho. Alam niya yun eh, di ba? Opo. Oo. Eh, nagtagal naman siya doon. Siya nga- Kasi ako, ginagalang ko lahat ng ano natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya, kasi nakaharap siya eh. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin yung sinabi niya, kinakailangan ka niya, nandito si Senador Ping nung Diba? nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Oho. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis ha. Magbe-privilege speech ako. Wala pong ganun. Walang ganun. Tama. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ayun, mga Ang ibig sabihin niyan, kababayan. ayaw po niya akong pakinggan. Kaya Ayun! Bakit sinabi ni Soto na sana daw yung privilege speech ni Senator Marcoleta ay nandoon si Senator Lacson? Bakit? Hindi nyo alam yung nakalagay naman pala sa agenda ninyo? Hindi nyo tiningnan? O talagang kunyari, talagang umalis ka na lang Lacson at si Soto ang nandoon para walang mag-interpolate sa kanya? Walang sumagot sa kanya. At si Senator Marcolita, hindi rin makasagot kay Soto dahil nandoon siya sa kanyang kagalang-galang na upuan. So, hindi nyo ito alam? Hindi mo alam na mag-privilege speech si Senator Marcolita? Nasa agenda nyo pala? Hindi ba yun ang unang titingnan ninyo? Agenda of the day. Ewan sa inyo. umalis, di ba? Oho. Tama. Oo. Yun sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas eh. Oho. Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Ulitin natin to. Bagamat bago Sinabi umalis niya. kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako eh. Oho. Ang ko sa kanya. Okay. Oho. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis ha. Magbe-privilege speech ako. Wala pong ganun. Walang ganun. Hindi Tama. mo pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Diba? Diba? Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Oo, Tama. Oo. Yun sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas eh. Oho. Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Bagamat bago umalis ka ako si Majority Leader Mig Subiri, sinabi ko na po kung pwedeng paraanin muna ako. Kasi maiksi lang naman. Maiksi nga. Kasi nakita ko yung Maiksi agenda. lang. Opo. Apat na committee report ang i-adapt namin. Opo. Ang tagal nun, ang bawat isang committee report, magkakaroon pa ng sponsorship speech. Okay. Apat yun. Okay? Pagkatapos, bago matapos yung apat na committee report, isiningit pa yung pagkukongratulate doon sa ating basketball team na nanalo. Oo. Yung Alas Pilipinas Alas yata yun. Pilipinas, oho. Napakarami na naman congratulatory speeches. picture pa yan. Nagpalitrato pa ng pagkatagal-tagal. Oho. Ha? Pwede, ganun na nangyari. Yung matatapos na yung si Senador Robin na lang ang huli Oho. na ipipresent yung pinakahuling committee report.
na nauukol sa Freedom of Information. FOI, tama po. Oo. Biglang nag-request, nagtaas ng kamay si Senador Risa. Oo. Yan, Mr. ayan President, pa. Sabi niya ganun, a brief manifestation only. Brief daw, mahaba naman. Senator Risa is recognized. Recognize, yan. Alam mo ba ang ginawa niya? Oo. Nag-privilege speech. Ay, hindi siya manifestation. Nambudol pa, ha? Pagkatapos, meron pa siyang PowerPoint. Tingnan mo, Oo. Unang-una, mali yun. Wala. Sa mga kababayan, brief manifestation. Pero ang haba, mga kababayan, meron nga sa mga pinapakitang, mga, yung kanyang sinasabi yun daw tungkol sa China na naman eh. So, lang natin pag-usapan yan. But, mahaba po. Hindi po brief. Talagang mahaba. Long brief. Mahaba. Di ba? Sa agenda yun eh. Pero para maunahan niya ako, nagkunwari siya na manifestation lang. Manifestation na. Brief manifestation. Alam mo, Hindi Nelson, manifestation. yan, mga kababayan na nakikinig. Ako po, mapagparaya ako eh. Opo. Tinitiis ko po yan eh. Kahit na labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Oho. Kailangan maliwanagan po ninyo. Ginawa po nila yung para maging huli ako. Oho. Parang- Parang sinadya Nung talaga. magsalita ako, Parang sinadya, parang pinagkaisahan kasi talagang late na yata ng gabi daw yun. Hindi man natin alam yun. Dahil wala man tayo nakita eh. Sabi niya, 4 na lang daw yung natira. Sa kanila. 4 na lang kami doon O, eh. 4 nga. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangan ma-record Opo. ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari. Kailangan magkaroon ng clarity. Oho. Itong ganitong Yeah. klaseng mga patakaran sa pagpapaliwanag. Oho. Dahil ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Di ba? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Ay, Nakuha niyo? Opo, opo. Nakuha Plano na nila na sinabi ihuli ko. ako. Sapagkat siguro hindi nila, baka kung ano naman sasabihin yan. Yan. O nasa sa inyo, hinuli ako. Oho. Kasi kung nandun si Senator Ping, maobligasyon sumagot kung that time. Right. Kaya nga, maski kausapin niya ngayon si Majority Leader Migs. Opo. Ano naman doon eh, pwede namang lapitan. Migs, pwede mo ba kuya? Sige boss. Oo. Pagkatapos niyan, ikaw na. Kaso lang, pupunta pala ng Canada. Kaya umalis sa kagad, hindi niya binilin kay JB. Okay. Ngayon, pero pinuntan ko pa rin si Senator JB. Oho. 2 beses ko pang isinignal. Medyo ganun pa eh. Oho. So akala ko, pagkatapos ni Senator Amy, Kawawa Kayo naman na si na. Senator. Oho. hindi. Tumira na naman. Pagkatapos, alas, Pilipinas. Pagkatapos nag-manifest. Oho. Sabi ni... Kaya alanganin sila eh. Nung matapos yung kanyang manifestation, na kunwari, na isa palang privilege speech, Di ba? sabi ni Senator JB, Mr. President, I move that the manifestation of Senator Risa be referred to the Committee on Rules. Okay. Sabi ni sabi ni SP. Is that a manifestation or a privilege speech? Oo nga. Oo naman. Sabi ni Risa, well, maybe gagano. Na-technical, ano na sila eh. Talagang gano'n. Kaya naman okay lang, sige. Oho. Nako. Di ba? Parang Kailangan lang malaman ng kababayan natin kung anong ginagawa nila. Yan. Pero sa tamang panahon, subukan nilang mag-focus ngayon, talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung anong ginagawa nila. Ayan, sige. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Di ba? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo eh. Sa atin, kumisar, may pakiusapan talaga rito eh. Meron akong pagkakataon Oo talaga naman. na pagbibigyan naman ako eh. Normal Pero naman. yun talagang, alam ko, sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Di ba? Kasi maring hindi ko na ituloy eh. Mag-alas 9 na ng gabi. Kasi kung makikita nyo, 4 na pala tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Baka uuwi rin yan. Oho. Malay mo, Di ganun. ba? Hindi ko alam kung gano'n. Kaya lang, kung pinagbigyan nila ko, napakaiksi ng ano ko eh. Ang haba nga ng manifestation ni Maiksi lang. Risa eh. Hmm. Oo nga. Pero hindi manifestation, may PowerPoint pa eh. Ay, nako. Anyway, ano palagay mo, Nelson? Pero mukhang Sen, kumbaga sa chess ito, Jen, ang hirap nung tatanungin ka sa isang bagay na kahit anong isagot mo, tumbok eh. Parang wala kang... Mali eh, mali yung doon sa ginagawa tanong nila. Tungkol sa insertion, Yeah. parang walang tamang sagot doon eh kapag sumagot ka, Sen. Hindi, ang sinasabi ko, hindi ko naman, kung gusto nilang mag-interpolate, okay lang eh. Tama naman yung ginagawa ko, sabi ko, I am asking for clarity. Ayun nga. Tama. Di ba? Para sa atin, Clarify para sa natin to. bayan. Kasi sa isang banda, parang pinalilitaw ni Senador Lacson, masama yan. Sa mga insertion, Oo, kaya nga, Kaya nga tinanggihan yan eh. gusto ko kanyang, gusto ko sa
sa plenary, bubusisiin ko yan. Opo. At tatanong ko kung bakit yan ay pinayagan. O di mali. Wow. Tatanong niya eh. Opo. At sino nagpasingit? Paano isiningit? At paano in-implement? O di may konting problema doon. Opo. Pagkatapos magpapaliwanag ang Senate President, ay mula kang ano yan? It's only part of the budget process. Tingnan mo na. Hindi ba nyo gustong i-clarify yan? Ikaw ang Senate President. Yung isa is Senate President pro tempore. Deputy niya yun eh. O edi mixed signal ito. Ano bang gusto niyong palabasin ngayon? Pati tao ngayon nalalabuan. Lalong-lalo na dahil nga yung insertion na yan ay naging malaking bahagi kung bakit nagkaroon ng napakalaking anomalya sa flood control projects. Yun. Di ba magandang ayusin ito? Magandang linawin? Totoo. O kapag hindi nyo nilinaw, ay nasa sa inyo yan. Gusto malabo eh. Marami din naman talagang, doon sa paliwanag ni Senador Tito Sen, tsaka yung paliwanag din ni Senator Cheese Nelson, yung insertions, amendments, talaga naman pala nangyayari yan kahit noon pa man Sen, di ba? Na minsan may mga allotment tayo sa isang budget, maging ang executive department na niya, may tinatawag silang irata para itama yung mga budgeting. Eh kung ganun nga ang konsepto, Opo. eh bakit nga nagkaroon ng disclosure nung Sunday, naging laman ng dyaryo ng Monday, nabulabog ang mga senador? Diba? Na para bagang lahat sila masama. Yun ang tinatanong ko eh. Meron ngang negative implication eh. So may nanggugulo, Sen. Aba, hindi, bahala sila. Ibig ko sabihin, kung ganun pala ang common understanding pala, part lang pala ng regular budget process. Opo. O, ba't merong nagpahayag ng mga ganito? Yun nga naman. Na naging negative tuloy sa mga mamamayan natin. Mali siya. Nagkaroon ng mali siya talaga. Eh tama-tama, di napakinggan nyo po na talaga palang kapag kayo nasa katwiran, hindi kayo dapat nananahimik sa kundi nakikipaglaban Aba, pala katwiran. ayoko na lang sabihin nyo kasi baka magimbal na naman sila eh. Paano kaya kung sila pagka paninindigan ng pinag-uusapan maputulan ng maputulan. Yun na nga po. Kahit leg, ipapuputol eh. Si Juan Bautista di ba? Ganoon ang nangyari. Paano ang talagang sinalungan niya? Hindi naman basta-basta. Si Herodes yata yun eh. Kailangan ko po sabihin sa inyo to. Yan. Katwiran lamang ko ito, maninindigan ako rito. Ganun tayo, di ba? Totoo po. Ay, ganun talaga. Kaya lang, pagka sinabi ko, hindi ko na alam kung sinong ulo mapuputol doon. Kasi nga naman, gusto Hindi naman ako papayag ako mapuputulan ng ulo. Paninindigan naman lahat ito. Di ba? Saka, akala kasi nila, Sen, kapag kayo ay nasa tama, naninindigan kayo, akala, nag-iingay lang kayo. Hindi po tama yun, ano? Dapat na talagang ipag-ingay sapagkat kayo nasa katwiran. Yun mo talaga ang ano eh. Biblically, Sen, di ba? Hindi ko na pinapatos yun kasi pag tumitira siya, talikuran lang. Hindi ko pinapansin yung pagka tumira, talikod. Hindi, ayoko na. Yeah, palaging ganyan. Tayo. Di ba? Kasi tama naman ang pinaglalaban. Ba tayo mo lumaban, di ba? Totoo naman. Pagka nagpasaring ka na naman, alam na ng tao kung sino may katwiran. Alam na namin, sir.